Hindi tayo binubola ng dalawang kilalang NCAA junior panelists or sports commentators. Dahil ngayong umaga, lakas loob nilang ibabahagi sa atin ang kanilang nakakakilabot na karanasan. Bata pa ako, yung tita ko kasi taga Kalamba. Kapatid siya ng daddy ko. So, madalas kapag summer, pumibisita kami doon. We stay there for a week. Until itong isang experience namin. May narinig kami na weird sounds. Parang may nagwawala downstairs. Hanggang sa nagtuloy-tuloy siya. Dahan-dahan namin sinilap downstairs. Tapos nakita namin yung yaya ng pinsan ko, ng tita ko, nakahiga sa sahig. Tapos nagwawala siya. Yun pala, yung sounds na naririnig namin was coming from the yaya na nasasapian. They had to call a priest para bendisyonan yung yaya namin, yung yaya ng tita ko. Sweet dreams pa rin nga kaya ang inyong gabi kung daganan kayo ng higanting babaeng ito. Batibat ang tawag dito sa Ilocano folklore. Isa raw itong mapaghiganting demonyo na pinapaniwala ang dahilan ng hirap natin sa paghinga sa tuwing tayo'y babangutin. Ganitong pakiramdam din daw ang madalas na nararanasan ni Baileys tuwing siya ay natutulog. Dinadaganan nga rin kaya siya ng batibat? I think I was in college, so that's about 4 or 5 years ago. Yung position ko was nakagilid. I wasn't lying down facing the ceiling. And then, di ako makagalaw, di ako makasalita. But I was aware of everything. What I did was, I just prayed the rosary in my head, hoping that I could wake up. Nagising naman. Pag nangyayari na siya sa akin, all I do is try to calm myself down, try to relax, and focus on what I can hear and what I can see. Hindi ito misteryo dahil sa siyensya, sleep paralysis ang tawag dito. Ito ang kondisyon kung saan hindi may galaw ng taong natutulog ang kanyang katawan. At hindi rin siya makapagsalita kahit nagising ang kanyang diwa. 4 sa kada 10 tao ang nakakaranas daw ng sleep paralysis. Totoo po ba nagkakaroon ng sleep paralysis ang taong busog bago matulog? Totoo po ba na mas prone sa sleep paralysis kapag natulog ng basa ang buhok? Totoo po ba na mas prone sa sleep paralysis kapag natulog ng nakatalukbong? Sorry not sorry mga AHA Squad member, pero lahat ng yan, fake news. Fact check tayo. Ayon sa mga eksperto, ang ilan sa mga tinutulong dahilan ng sleep paralysis kasi kakulungan sa tulog, hindi maayos na sleeping schedule, o maging mental stress. Dahil sa real-life horror experiences nila Baileys at Chantal, handa na raw silang harapin ang kanilang mga bangungot. Masusubukan natin yan sa bagong paandar ng theme park na ito sa Parañaque. Welcome to Nightmares Manila. Meron po kaming iba't ibang attractions po. We have 3 haunted houses and then we have 4 escape rooms po. So sa freak show po, nandun po yung mga freaky clowns po. Yun po yung mga mananakot po sa inyo sa loob. Para sa mga takot sa payaso, absent muna kayo this Halloween dahil ang mga clown ang bida ngayon sa bago nilang horror attraction. Ang freak show! Kailangan po malakas po ang boses, tapos may facial expression po. Yun po. And then sa movement din po, kailangan malaki po yung movement. Bukod sa nakakata-cute na look, talaga namang mapapatili raw kayo sa gulat kapag narinig niyo ang boses ni Yumi. Lalo na kapag nagsimula na siyang tumawa. So, sobrang takot po nung guest na paatras po and then napakan yung pako tapos natanggal po yung duko ko. Nasuntok po yung bibig ko. Tapos yung iba naman po is umiiyak as hindi na po umaalis sa po is nakagano na lang po. Yung iba nga dyan, grabe kung makakapit sa kasama. Sa horror house, ahaminin. Pero bakit nga ba tayo natatakot kahit alam naman natin acting lang ang mga ito? Actually, universal ito. No? Isa sa mga ginugusto ng mga tao na pakiramdam ay pag sila ay nagugulat, natatakot, kasi merong something na high na nararamdaman sila, lalong-lalo na kung sama-sama. Ipapasilid din nila sa atin ang kanilang horror house animatronics.
o yung props at set nila na pinapaandar ng mga makina. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumagana po yung mga animatronics po namin dito sa Lighthouse Manila. So ito po, yung makikita nyo po ngayon, ito po yung isa sa pinakabago pong animatronics po. So pag nagtitrigger po dito, meron po siyang device na ginagamit po para po gumalaw yung buong animatronics po. Pero ang pinaka-important po sa lahat po is yung trigger po. Yun po yung dadaanan po ng mga guest para po gumalaw po yan yung ating animatronics po. Bukod sa automatic trigger sensor, may animatronics din na human-operated. So this is Sally po, our scare puppet. So sa loob po, meron po siyang handle para po magalaw po ng actor po yung ulo niya po tsaka yung katawan niya. So hanggang saan po yung kaya po ng kamay niya, hanggang doon po yung kaya po ng extend po ni Sally po. Now that we're all set, simulan na ang totoong takutan. Really, sinakabahan na ako. Parang gusto ko mag-back out. Alam mo, mga ka-aha, welcome po. Ito yung freak show, bagong attraction dito sa Nightmares Manila. Papasok na po kami. Really, ito na! Grabe naman! Nakapasok na! Right, Mauna ka! Hindi ko Mauna ka! alam kung tao yun eh. Mamaya meron na sa likod natin. Sa taas. Uy! Wait lang! Mawawala yung swag ko dito ah. Meron tayo dito tulay. Papuntang. Feeling ko mamaya matatakad ako dito. Oh my gosh! Abangan ang part 2 ng bangungot experience ni na Baileys at Chantal sa susunod na linggo. Dahil masusubukan ang tapang nila sa Horror House.